So yun ha, ang pinakamalayong ano dito, destination bound for mga provinces and regions. So pinakamalayo sa northern part of Luzon ay ang Tuguegarao, Dagupan, mga ganun no. So dito pala, hindi pala 24/7, hindi lahat ng ano ha, mga buses company ang nag-o-open ng mga ticket booth nila. Oh, hindi lahat ng ticket booth ay open 24/7. For example, ito na lang ticket booth number 3. Meron ng 8:45 p.m. Usually last 5 minutes na lang po. Yan, for example, ticket booth number 3. Yan ay nagsasarado pala no, around 7 p.m. Ayun no, 8:41. So ibig sabihin alas 4, alas 8 nako-close. Closing sila no. Hindi na sila laging ano, hindi para 24/7 lahat. Kaya kung may mga ano kayo dito, may mga biyahe, mas maganda as soon as possible or early as possible sa ganong oras ng alas 8. So before 8, dapat dito na kayo, no? Mas maganda. Para sure na kayo na makasakay. Kasi kung hindi naman, dito kayo matutulog or masa-stranded kayo dito. Nga pala, sa loob ng PTX, meron tayo dito mga marami tayong mga facilities dito. Yan na nga, may mga ATM machines, marami, may elevator, escalator, merong CR, may mga food court, dami, sobrang nagkalat, ibig sabihin sobra, no? Abunda sa pagkain ang PTX. So pag magugutom tayo, hindi na tayo matakot na aalis. Kumbaga wala tayong dapat katakutan na aalis tayo ng bahay na walang laman ng tiyan, kasi pagdating dito sa PTX, meron naman tayong mga choices, no, ng mga foods and restaurants, food court and restaurants, marami dito. ATM machines, sobrang dami din, no? So in kaso na wala na kayong cash, na ubusan kayo, may mga machine ho tayo dito, pwede kayo mag-withdraw. Tsaka may mga cash in cash outs naman sa loob. Yun nga lang, mahal. Basta andito na lahat ng pwede nating puntahan, no? Maliban lang sa mga vegan, Batanes, wala yun dito. Tilang bound for Mindanao lahat. Cagayan de Oro City daw, sure kung meron ha. Sa Zamboanga, Davao, meron yun. So yun ang confirm ang pinakamalayong destination na mga bus na masasakyan natin dito sa PTX ay ang Tuguegarao City ng Cagayan Valley. So yung lugar na yon ay tatakbuhin siya ng private car, private vehicle ng nasa 8 hours. So ngayon kung magbabas tayo, lagpas 10 oras daw, no? More or less 10 to 12 hours or mahigit pa doon. So at least expected na ho natin yan. So ganun pala kalayo, pero sige lang, minsan puntahan natin yan, walang problema. Sanay na tayo sa mga long distance na mga travel. So yun ha, yung mga makikita natin sa taas at saka sa baba, mga food courts, no? Jollibee, McDonald's, KFC, Mang Inasal, 7-Eleven, meron din, may mga mini marts, mga convenience store. Marami ditong mga ATM machine. May mga nagbibenta ng mga cellphone, mga accessories, tsaka meron na ditong LTO, LTFRB, ano ba to dito? LTO nga, no? So may LTO office pa nga. So dito, ang working hour nila dito magsisimula siyempre sa government, alas 7, alas 6, pero Department of Tourism, ito pala, ito pala ay parang tie-up, no, ng Department of Transportation / Megawide Corporation. Megawide Corporation, parang yun yung ibig sabihin siya yung namamahala sa Mactan International Airport and the Carp International Airport. Tama ba? Kaya naman pala maganda. So may mayroong parang signature and landmarks. Hanggang 3rd floor pa pala to. Nasa 2nd floor na tayo nito, pero meron pa tayo nakikitang escalator papuntang pinakamataas. So pala to, no? PPP, private public partnership. Okay, tingnan natin meron sa taas. LRT1 station. Yun na yun. Ibig sabihin pala ako'y mag-LRT na ako. Hindi na ako sasakay ng bus. Yan pala, no? So karagdagang kaalaman para to dito sa mga gustong pupunta ng PTX. Galing kayo, for example, Valenzuela, or galing kayong Marilao, Bulacan. So ang gagawin nyo, punta kayo ng Monumento Station, LRT1 station ho yun. Pwede kayo sumakay mula doon hanggang dito. Sabihin naman natin kay taga Obando, Bulacan, ganun din, Monumento.
So kung kayo naman yung taga Muñoz, Quezon City, pwede na kayong sumakay sa tawag nito Fernando Po Junior Station. Ito na yung pinaka third floor. Ito yung bagong gawa rito na facility, no, kung saan entrance exit area. Para makasakay papuntang yun na nga, saan naman ang gusto nyong destination dito sa Kamaynilaan. So gaya ko, uuwi ako ng Quezon City. So sasakay ako ng dito, LRT1 mula sa Pitex, bababa ako ng Baclaran or EDSA LRT EDSA. Ito na yun, no, ang LRT Line 1. So Pitex area or Pitex Station, PITX Station, Paranaque. Okay, for today's video is tatur ko kayo, no, from Pitex to LRT EDSA. So ito yung pagka bababa rin kayo galing LRT1, punta kayo ng Pitex, ito yung madadaanan ho ninyo. Bubuo nga din sa iyo ang mga butik or ano ba tawag dyan, mga pwesto, mga paninda, gaya yan. Third floor. So baba na tayo pa second floor ng Pitex. Galing. So bago lang to. Kaya pala nung ng mga nakaraang punta natin dito, itong bahaging ito dito sa ating escalator ay sarado. Under construction. Ayun pala yun. Ito pala yung ginagawa nun. Hindi ako na-inform doon . Nice one. At mayroon pang dito, National Bookstore. Massage. Wow. Maganda niyan. Sarap din sa feeling. Ayun, nakapag-withdraw tayo doon ng pera. Nice one. Sa mga wala namang ATM, tapos may laman ng GCash, marami ho dito mga cash in, cash outs. At sa mga naman dyan, baka curious kayo kung magkano. Polo, 100. 150 pag 15 minutes. Gamay naman, 15 minutes, 150. Wala, parang sa pera dito. 600 ang 1 hour ang likod. Okay. O nga pala, ito malaking tulong to sa ating mga galing sa, kunyari pupunta tayo ng airport tapos meron tayong mga dalang bagahe. Ayan we deliver in a Z. We deliver. Ba't may deliver, ma'am? Okay. So ito yung nila rates. 3 pieces of baggage lang minimum. Maximum pala, maximum, minimum, maximum of 3. Yung pasok lang talaga dapat sa, anong size niyan, ma'am? Okay. Anong bang size yan? Gano'ng kalaki yung mga malita para kakasya dyan? Yan po yung storage room. Sige. Basta ito, first 3 hours, 60 pesos yung mababayaran. Tapos, kapag lalagpas na, hindi nyo nabalikan kagad. So, lumabas 1 oras, so 20 additional charge, so 600. Kasi ngayon naman, pag overnight nyo naman, for example ito, gagawin tayo ng eksena. Kunyari, galing akong Davao, tapos pupunta ko ng, sabihin natin, Palawan, Puerto Princesa City, no? So, ang gagawin ko is, wala akong uwian sa meron akong pupuntahan muna, maglalakwat siya muna, for example, Lones, yung Davao to Manila, yung Lones, tapos pupunta ako ng Palawan by Miyerkules. Ibig sabihin, meron pa akong isang araw, Martes, na pwede maglalakwat siya sa buong Kamaynilaan. So, ibig sabihin, dahil nga sa nakakapagod yun very hassle yun, very tiring or hassle, or masyadong nakakapagod yun, nabitbit mo lagi yung malita na tatlo. So magbayad ka na lang ng 200 pesos overnight. So basically 2 gabi yun, no, na matutulog dito yung iyong malita ng tatlong malita. So pwede kang magbigay ng 600 pesos para meron ng mapaglagyan yung iyong malita sa loob ng 2 gabi. Hindi, 200 lang pala. So 400 lang pala 2 gabi. Yun. So malaya ka nang maglalakawatsa kinabukasan by Martes, di ba? Kasi nga merong napag-iwanan, merong napaglagyan yung iyong mga malita. Hindi mo kailangan buhat-buhatin, papunta ka ng MOA, punta ka ng kung saan. Maglalakwatsa ka, so di na kailangan yun. Dito na lang. Tsaka mas mura dito sa sa Pitex kumpara sa airport. Tama. Diba? So napakalaking tulong nun para sa mga mahilig magbitbit ng malita. Ako dati ganyan ako dati.
Dami kong ano, bit-bit na maliit. Hindi man madami. Kumbaga, isang malita lang pero siksik, liglig sa laman. So, bigat sa likod. Biyahe ng biyahe. Punta nga ng punta kung saan. Tapos yun, dala ko maliit ang malalaki bag. So, ngayon, natutunan akong magdala ng mga gamit lang talaga na sobrang kailangan. Yun na nga, brief, boxer short, tsaka yung ano, t-shirt, polo shirt, ganun. So, yun no? So sana ay may natututunan lahat sa ating Pitik Store and Vlog. So yun na nga, bali kung may mga katanungan pa kayo dito, marami namang makakasagot kayo ng mga nakapula na yan. Meron pang shirts din doon sa harap. So ito na yun ha, yung ano natin, Pitik Store. Tapos andyan yung ano natin, mga rates no, pamasahe. So screenshot na lang kung magkano. Kunyari, from dulo to dulo, Dr. Santos, Pitik sa puntang Pitik sa puntang Fernando Po Jr. 50, mahal. Pero layo kasi noon, kaya mahal. Okay lang. Kaysa di ka makauwi. 25 lang, kasi sa EDSA lang tayo.